Magandang araw mga bay. Meron dumating dito sa shop. Sabi ni customer, gusto daw niyang i-convert ito sa LED. Meron siyang daladalang ilaw. Ito daw ang gusto niya. So ngayon, di ko alam kung ano to. Basta sa itsura pa lang, mukhang pailaw to sa loob ng sasakyan. So ngayon, pag-aralan ko muna kung paano ito nag-operate. So kakapain ko muna to. Abangan nyo mga bay. So ito na yung ilaw na yon at hinubaran na natin siya. Kitang-kita na natin kung ang mga serkito sa loob. Tinanggal ko muna itong switch niya. So ito yon. Itong nakalagay dito yung nakalagay itong ilaw. Yan. Yan yung plug niya. Diyan yan. So tingnan natin kung paano nag-operate to. So galing dito, nandito yung linya ng supply. Tatlong linya. So, alamin natin kung ano yung ano. Basta itong itim, negative yan. Itong blue ay pumunta dito sa gilid at pumunta sa fuse line. Putok pa yata yung fuse nito. Yan, putol. Putol siya ba eh. So, itong isa, hindi natin alam kung ano to. So, itong ating pailaw, itong fluorescent, yan, itong fluorescent na to, dito yan. So, nandito ang kanyang serkito. Itong transistor, sigurado, bahagi yan ng fluorescent. Dito yung pinaka-ballast or electronic ballast niya, itong transformer, chopper. So, ito yung linya na yon para sa ilaw. Itong mga resistor, mga bias resistor na lang to para mag-oscillate itong ating transistors. Kasi nag-operate ito sa Joule-Theft principles. The Joule-Theft circuit is a voltage booster that uses a transistor to convert a low voltage input into a higher voltage output. It works by rapidly switching the transistor to create a self-sustaining feedback loop. Para mag-oscillate ang ating transformer at saka transistor para makapag-excite siya ng high voltage para iilaw ito ating bumbilya. So ngayon, saan tayo magtatap ngayon ng para sa ating LED? So, kung makikita natin ang ating positive supply, yan, pumunta dito sa kapasitor, diba? Then, may linya pa siya dito pumunta dito. Papunta ito sa ating ilaw-ilaw, itong mga incandescent lamps na to. Diyan. Ito yun. Ito yung terminal na yan. Terminal sa kabilang ilaw dito. And then, yung positive line, walang interruption. So, parang siya ang pinaka-common. Ngayon, ang interrupted na linya is yung negative. Yun yung dumadaan sa mga switches. Ang ating negative side. Pinuputol niya yung negative line para ma-manipulate ang on and off. So, ngayon, madali na lang itong hanapin natin ang ating saan tayo magtatap dito. Automatic, yung positive nito, papunta sa positive line ng ating kapasitor, electrolytic. Yan. Kasi diretso naman yan. Tapos, kinokontrol siya ng mga switches. Ngayon, ang gagawin natin, i-terminate natin itong linya ng fluorescent para walang i-estorbo kasi high voltage to eh. Baka maka-apekto sa ating LED. Kasi once na walang load tapos meron siyang high voltage, malakas mag-invite yan ng mga dust particles at mag-cause ng leak sa ating board. At masusunog kasi mag-cause ng arcing yan. So yan ang gagawin natin. Tanggalin muna natin to. Okay, natanggal na natin, di ba? So ngayon, i-secure ko muna tong ating fuse. Tingnan mo yung ating sa fuse. Yan, putol yan, maliit lang na linya, putol. So meron naman siyang abang sa kabila. I-jumper natin to bay. Hinangan lang yan.
para mag-close circuit. Ganyan. So, lagay muna tayo ng wire dito kasi wala tayong socket para dito eh. I-wire muna natin yan. Hanap lang akong wire. Okay, may wire na tayo. Hinang-hinang na tayo, bay. So, kabit natin sa negative. Since itong negative line is isang linya lang naman to, dito tayo mag-tap para hindi tayo magdikit-dikit masyado. O, sulda mo lang yan. Pag kumapit, patuloy ng konti, bitaw. O, hinang sa kabila. Yan. Itong isang may diode, di ko alam kung anong gamit niyan. Pero kapain natin. Baka may kinalaman yan dito sa switch ng door. Di ba sa sasakyan kapag nag-open ka ng pinto, kusa siyang mag-iilaw. Pag i-close mo, mamatay ang ilaw. Baka ito yung gamit ito. Kapain natin paano mag-operate yan. So, maglagay din tayo ng wire para sa kanya. Hanap muna ako ng wire para dito sa gitna. Okay, voltage checking tayo. Meron na tayong and then yung tester natin nakaabang na sa kabila. And then ito ang ating circuit board. Okay, check natin dito sa ating kapasitor. Ito yung ating negative side. Yan, negative ito, negative. Yan. Tutok natin si black test prod dyan. At yan, abang natin. Ngayon, i-on natin. Tingnan mo si tester ba yun, nagbasa. Meron tayong 12 volts, i-off natin. On. Merong nababasa. Ngayon, dito sa kabila, off muna. Check natin dito sa yan door. Pindutin natin yung door. So, walang reaction, walang supply na nakikita. Ano kayong gamit ito? Baka ito yun. Kasi sa pintuan ng sasakyan, kapag nagbukas ka, kusang iilaw yung ilaw. Pag sinara mo yung pinto, namamatay yung ilaw sa loob. So, baka ito yung control na yun. So, tap muna natin sa ating positive line. Walang reaction. Since nakikita natin na ang pinaka-common niya dito is yung positive line, walang interruption. Ang negative side, ang mayroong interruption, then doon ang mga switches ng ating mga ilaw. So, tap natin sa negative. Tingnan natin kung may reaction. Aba, meron mga bayo. May nababasa tayong kuryente. So, okay. So, tingnan natin tong ating mood. Kung meron bang magre-react dito. Yun ang mood. Yan pala, ilaw pala siya, yung mood. Off. Kasi parang toggle post button to eh. On, off. O yan. So, ngayon, dito natin itatap ang ating LED mga bay sa kapasitor. So, ito yung ating LED. Hindi ko na gagamitin itong kanyang terminal. Kaya pinutol ko na. So, sa pagpuputol nito, lalong-lalo na sa mga positive and negative line, huwag niyong pagpantayin yung putol. Maglagay talaga kayo ng allowance dyan, para hindi sila magdikit. Okay, putol ka. And then, balatan. Yan. Testing muna natin, actual natin sa kuryente kung meron ba tayong mababasa. Lagay muna tayo ng tingga sa ating mga wire. And then, ikabit. Baliktarin lang natin, nakakasilaw kasi baka in case magliwanag, mabulag tayo sa liwanag. So, tap. And then, tap. Testing switch. Opo, lumiwanag mga bayo. Lumilaw siya. Kita nyo. Off natin. Sa pintuan.
switch ng pintuan. Pag nagbukas tayo ng pinto, aba, umiilaw. Oh. Pag nagbukas ng pinto, namamatay. Ay, pag nagbukas ng pinto, iilaw yan. Pag nag-close ng pinto, mamatay. So, kung meron kang kalikutin sa loob ng sasakyan mo at madilim, naka-off yan, on natin to. Ayan. Lagay natin si mode. Oh. Ayun ang kwento ng buhay para nito. So, nakapaan na natin mga bay. Asimbulin na natin. So, ito na ang ating final setup. Yan ang kinalabasan niya. So, nakatap na rin ang ating 12 volt supply. Testing natin. Takpan muna natin yan. At sakit sa mata yan. On. Opo, umilaw ba yun? Off. Din yung mode. Sabay on sa ilaw. Buhay na. Mas maliwanag pa. Compare dito, medyo hindi gaano maliwanag to eh. May takip pa yan, may diffuser light pa yan. So, maganda ngayon yan liwanag sa loob ng sasakyan. So, wala ka may tatago. Sobrang liwanag. Okay, yun lang mga bay. Maraming salamat.